napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala. Eto, nagbubuhat na siya ng bangko You have to remember mga college, napalpak na siya sa Department of Education na mas malit na grupo kaysa buong bansa. Tapos ngayon nagbubuhat siya ng bangko. Tingnan mo kung magaling ba talaga siya na leader o talagang nagmagaling-magalingan. Okay? Bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo. So, ang level niya of mga college leadership ay sa city. Take note sa city. Tapos magaling na siya. Right? DepEd nga lang, di palpak na siya Bigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun Kaya nga may cabinet kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. Si mga Kaloysa, ganito yan Ako rin po, naging student leader din po. Hindi po ganoon ang training. Diba? Dapat kung leader ka, magaling ka sa tasking. Diba? At isa pa, yung in-appoint mo, mayroon kang mayroon kang trust na kaya niya. Kasi nga kung ikaw ay parang spoon feed ng inyong leader, 'di ba? Hindi ka qualified din sa position na 'yan. Kasi pwedeng ibigay lang sa kayo ang outline, 'di ba? Imagine mga kalis, ang training sa amin sa UP Diliman, sa isang teacher namin, meron lang outline. First day niyo pagkikita, ito yung outline natin. So in-expect ng professor sa UP Diliman na marunong ka mag-ano sa yung time, 'di ba? Kung ano yung basahin mo, sundin mo lang 'yun. Effective 'yun mga kaloys. So siguro ganun ang style ni BBM. O sige, ikaw ang secretary sa Department of Education. Ito ang natin for the year. 'Di ba? Hindi na kailangan na mag-meeting tayo every now and then. Dapat ikaw marunong kang din, 'di ba? Kumaga marunong ka mag-execute kung ano yung expected of you. Pero ang point niya dito, matagal daw silang hindi come on. Ganito bang klase ng leader? Hindi nga niya alam yun 'Di ba? So, waste lang ng Pangulo, spoon feed ka. Right? So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin? Imagine united. Ang daming departments mga kaloys, tapos mag-uusap kayo para dito sa DepEd? Nag-uusap kayo para sa Come on! Effective ba ganyan? Maubusan na kayo ng oras. Di ba? In-expect ng presidente na kaya mong patakbuhin ang departamento mo. Di ba? Kaya mong mag-plano tapos i-present mo sa kanya. Di ba? Hindi yung i-spoon feed ka. Hindi po ganun. Sa corporate setting, hindi po din ganun. Di ba? Weak ka kung hindi ka marunong sa sarili mo, di ba? Parang ito yung objective niyo sa buong project. Ito yung role mo. Every now and then, kailangan mo ng meeting. Right? Uubusin niyo yung oras niyo sa meeting lang. Right? So, halata talagang kulang talaga sa training to mga kaloys. Pang city lang siguro ang niya. Level. Sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap, bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Naniwala ka mga kaloys na wala ang cabinet meeting? Bakit wala bang email? Diba? Kasi kung project leader ka nga mga kaloys, mamomonitor mo yan ito si Inday Lustay, nagtatravel lang to. Right? Pero the fact na hindi ka qualified sa DepEd, dapat hindi mo na tinanggap. Dapat ang naging secretary dyan ay yung mga former dean or naging presidente sa isang university kasi mas alam nila yun Ikaw wala ka namang experience pero tinanggap mo. Bakit? Kasi malaki ang budget. Ito kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks kasi ang cabinet meeting every week yan So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag na namin kayo. So hindi siya nakikinig.
Imposible naman sa start nila wala silang yung general plan talaga. Usually, di ba, ma-appreciate pa nga ng leader kung ikaw mag-suggest. So, ito yung plano namin sa department. Di ba? I-send ko sa'yo sa email. O, ito na ang plano namin. Paki-comment naman. Kung walang comment, go. Di ba? Kayong mga nasa corporate world, gano'n naman ang sistema, di ba? Para maging efficient ka. Kasi sinasayang mo yung oras. Di ba? Mas mainis ka pa nga dun sa tao na under you na hindi marunong mag-execute. Na hindi marunong magsarili. Right? Para makaambag naman at makasave ng time. Pero siya, kailangan talaga niya ng tutor. Diyos ko po. Di ba? Tapos maging presidente. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.